Okay, good day mga kaspiro. Ngayon po ay mahaba naman tayo. So medyo matagal-tagal din bago tayo nakapag-upload dahil talagang gawa ng sobrang busy talaga. Ngayon po ay weekend. Ngayon po ay PM dive na kami. Nagkayaan bigla. So kami po ay apat. Si Uncle Manny. So sasama daw siya dahil mamawin. Tapos si Jimbong at saka si Dudoy. So yung mga tao na yan sa Rag Punch, nagkataon na pagdating namin dyan may naliligo rin. So dito, pinuntahan namin yung aming bangka. Yung aming pong gagamitin sa pamamana. So nag-ready lang kami para makapunta kami doon sa likod ng Imorgue Island. Kasi dito sa harap, okay naman. Parang may spot kami na gusto namin puntahan. Yung tatlo po, yung dalawa ay mga ngawil. Si Uncle Manny at saka yan si Jimbo. So si Tuloy naman ay mamana din. Pero yung kanyang pana, yung badyaw type lang. So ito yung bangka na sakyan namin. So medyo low tide siya. Kaya kailangan namin buhatin. So tatlo kami. So hindi alam kung kaya namin to. So ngayon dito na kami. So ready na kami para makarating doon sa spot. Makapunta doon sa spot na pupuntahan namin. So si Uncle Manny yung nagpapanda. Si Ludo yung titimon doon sa likod. Si Jimbong naman yung nasa unahan. So dito na kami pupunta sa spot doon sa likod ng Imorgue. Yan po yung Imorgue Island. So kapakilala kayo dyan sa mga previous vlog ko. Sumama itong dalawa dahil gusto nilang mga wheel. So dito, pagka drop ko kaagad ay goods naman yung visibility, malinaw. Tapos daming bait fish. Matagal-tagal din bago kami nakabalik sa spot na to. Pinakita ko ang Spanish flag, malaki sana. Kaso mailap. So ito yung ating unang dive. So medyo nanibago pa tayo. Kaya nag-decide ako na umahon muna. Dito daming dalagang bukid. So yung corals dito medyo hindi na talaga siya kagandahan. Gawa siguro ng nakaraan. Dati na talagang maraming mga nagbubungbong. So dito binalikan ko yung spot kung saan nakita ko yung Spanish flag. Dito hindi pa ako nakakapwesto ng maayos ay bigla agad siyang nagpakita. Ayan sa harap ko na. So hindi lang kumilos na mailap kasi ayan sa pool. Ito kasi yung isda na talagang pag nasa ilalim ka na at makaramdam sila talagang lumalayo, mailap. So goods na yan kasi nasa 1.2 kilos ata yan, malaki. Sa spot na talaga na to ay maraming mga Spanish flag. And kahit yung mga trevally, kaya lang sa araw na to ay talagang wala kami nakitang trevally. So marami ding mga Spanish flag na nakita natin. So yan, malaki talaga yan siya, mataba. Nasa 1.2 kilos ata yan. So sa pool siya sa mata. Yung ganyang kasing klase ng isda na talagang pag binenta mo talagang bibili agad sila kasi mataba nga daw. So masarap siya sa sinigang. Yung tatlo, andun pa si Dudoy, nag-aayos pa. Yung dalawa, pupunta lang sila sa laot-laot na konti at mga ngawil. So ako mas nauna na ako sa kanila. Swerte naman sa araw ngayon dahil maganda yung visibility. Ilang araw din kasi na medyo malabo. Dito sa pangalawang drop ko, sa pangatlong drop ko, ay may nakita tayo ditong isang coral trout. Ayun, nasa harap ko na. So tinira natin. Nag-aim natin yan
Ayan, mabuti humarap, no? So pag nakaharap siya, talagang bago ko siya tinitira kasi minsan pag naka-side ay medyo alanganin pang tamaan. So yun yung isda, talagang matapang humaharap, no? So hindi naman siya kalakihan, ay may pating. Hindi naman siya kalakihan, pero okay na rin. So masarap na rin yan sa escabeche. So dito, tingin-tingin din ako sa ilalim. So daming bait fish. So nagbabaka sakali na may dumaan kahit mga trevally man lang, kahit golden trevally. Next drop natin, dito pa rin, same spot. So dahan-dahan lang tayo dyan. After maka-fin ng mga 4 na beses ay free pull na tayo. So hindi muna ako naglalalim talaga. Siguro mga nasa 10 meters lang ako. In between, more or less 10 meters lang ang sinisisiran ko na to. Pero hindi na ako sumasagad sa ilalim. Natatanaw ko naman kasi kung may isda. So dito, tingin-tingin lang. So daming pusilyer, ang dalagang bukid. Ayun, may nakita tayong parang tulingan ba yan? Or pakan. Kaso lang ang ilap, no? Pero tinawag ko bumalik. Tapos ayan, hindi na pala bumalik. Sobrang ilap, no? Next drop. Sayang. Nakakapanibago mag-dive kasi nga talagang matagal-tagal din hindi nakapag-dive. So dito, drop ulit tayo. Diyan, may natanaw ako na ang daming Spanish flag snapper. Talagang hindi ko alam kung sino yung papanain ko hanggang sa yan ang nangyari. Hindi tinamaan. Yun ang mahirap. Kailangan talaga pag marami sila, kailangan focus ka na sa isa para matamaan mo. Pero sa point na yan, iisip ako bakit hindi ko tinamaan. So chinek ko yung shop ko. Baka sabi ko may kunting kilo, kunting bend. So napansin ko nga, yan, medyo may bend nga. So pag ganyan kasi, pag medyo malayo na yung object, pag tinira mo, talagang possible na hindi mo matamaan, lalo na kung hindi siya kalakihan. So ayan, yan pa rin kasi yung dating shop ko, hindi pa ako nakakapalit. Yan yung pinana ko ng ng giant trevally dito sa may parting El Nido. Yung nakuha ko ng mga around 16.8 kilos yun. So doon siya na bend hanggang sa ayan. Pag naka-bend, pag nasimula na kasing ma-bend siya, talagang malambot na rin. So yung pa rin yung gamit ko na pana. Yan ay single roller lang, 120 cm. Totally regular ganyan, tapos pinalitan ko lang ng roller head, single roller head. Galing sa Spur Fishing Accessories, Hermes brand. Dito after na maayos ko yung pana ko, so medyo masakit sen pag naglo-load ako kasi wala akong pang itaas na wetsuit, pang spare fish, naka rash guard lang ako. So talagang namumula yung chan ko dyan, wala pa akong pad. Actually, hindi pa ako nakakabili ng bagong wetsuit. So dito na sa part na sa dive na to ay nakita ko uli yung grupo ng mga Spanish flag. Talagang sobrang dami na, tsaka malalaki. Ayan o. Diyan na naman nag-isip ako sinong papanain ko. Pinili ko yung medyo malaki. Tapos yan, kunting galaw. Talagang sobrang ilap nila. Mabuti pag fish school ko may bumalik. So yan,
Nung natira ko, tinamaan, kaso siguro hindi na gitna or doon sa malambot na part tumama kaya nakabitaw. Talagang naiinis ako sa part na yan kasi sayang, ang laki pa naman. Yun sana yung pangalawang Spanish plug natin na malaki. At saka feeling ko mas malaki pa yan kasi nung sa naunang huli ko na 1.2 kilos. Sa drop na to ay lumipat na ako ng direction. Doon ako sa parting mababaw na kasi alam ko doon ay maraming mga coral trout. So dito hindi ako nagkamali dahil pag drop ko meron na ako nakitang isang coral trout. Hindi naman kalakihan pero goods na ito. So ayan siya oh. So yung gusto ko sa isda na talagang humaharap siya. Basta marunong ka lang, hindi ka lang malikot, talagang hindi yan lalayo. So ayan, sa tabi ko lang dyan si Dudoy. Yan pala yung isda na yan ay nakita nyo na. Naka ilang beses niya nang tinira yan kaso hindi niya matamaan. So ayan o. Next drop natin. Ayan. Meron agad na coral trout nakaharap sa akin sa pool. So sa area na to talaga ang daming coral trout. So hindi siya kalaliman, siguro mga nasa 10 meters lang ito. Buhangin na. So ayan. Yan yung ating pangatlong coral trout. So hindi siya kalakihan pero hindi naman siya maliit. Pwede na. So good size na yan. Next drop po natin. Ganun po uli. Urong lang ako ng mga 2 metro. Dito ang daming Spanish plug pero hindi naman siya kalakihan. Pero nag-aabang tayo na kung baka may mas malaki pa. Hindi natin nagkamali dahil doon sa ibaba may mas malaki. Kaso nung tinira ko, tingnan natin, may konting dusting. Ayun, hindi na naman tumama. Nangihinayang ako dyan kasi hindi rin yan lalaki. Hindi rin yan lalayo doon sa naunang napaanan natin na Spanish plug. Sa part na yan talagang nangihinaya ako. Sayang din kasi mataba yung isda na yan. Bihira ka lang talaga makaahuli niya na payat. Dito chinek ko uli yung shop ko. So pansin ko parang may bend pa rin. Sabi ko baka isa ito kaya hindi ako tumatama. Kaya in-strip ko ng konti. So nang makita ko na medyo okay na, sige, load na naman natin sa spear gun natin. So dito mas nalalaman ko kung talagang straight siya, papasok. Pero pag hindi, talaga ibig sabihin bend siya. So pumasok naman sa tingin goods na ito. So dito, habang nagluto ko ng spear gun ay patingin-tingin ako sa ilalim. So dito pag drop ko, kasi may natanaw ako na coral trout na umakyat sa mababaw. So tingnan nyo niya, ayan o, ang lapit lang yan. Mga nasa 4 meters lang yan. Wala pa nga. Talagang umaakyat sila. So ayan, sa pool na naman. So yan ata yung ating pang-apat na coral trout. So yung area na to talaga ang daming coral trout. So hindi nung naalala ko na yung unang dive ko dito, nabaguhan pala ako sa pamamana. Talagang kahit nandiyan lang ako sa mababaw, yung mga coral trout lumalapit at saka mas malalaki.
mga around 2 kilos. Kaya lang ngayon ganito lang siya kalaki kasi ang daming namamana. Dito sa amin yung iba, yung hanap buhay talaga nila ay pamamana. So yun, kaya yun, ito na lang yung siguro yung mga nahuhuli natin. Dito meron na naman na coral trout. Ayan o, kung mapapansin ninyo, meron ako natatanaw na isa. So tandahan na ako dyan, hindi na ako gumagalaw. Talagang lumalapit sila, umaakyat talaga pataas, lalapit sila sa'yo. Nung mapansin ko, dalawa pala sila. Yung isa nandoon sa ilalim. May mga Spanish flag din sa ilalim, kaso ito talaga naka-focus na ako sa isa. So nakuha naman natin. So ito yung ating panglima na coral trout. Ito rin yung maganda sa ganitong spot, na hindi naman siya kalaliman. At least may isda, may nakukuha ka pa rin. Unlike sa ibang lugar dito sa Pilipinas na talagang nagbibiyahe pa sila para lang makahuli ng isda. So dito sa amin ay hanggat kahit pa paano marami pa rin. Kasi dito ay alangan pa rin yung mga nag-i-illegal. May ilan pero medyo malayo-layo ng konti. Dito kasi sa amin sa Sitio Lagpan talagang sagana pa rin kahit pa paano. Dito next drop natin, ganun pa rin, dito pa rin sa spot na to. So may nakita tayong Spanish flag, kaso lang hindi natin target yan. Ayun, meron na naman na isang coral trout. So nung in-aim ko yan, napansin ko na mayroong isa doon sa likod na mas malaki. So nagpwesto ako ng maayos, tinago ko yung katawan ko. Talagang pansin niyo lumalapit sila paunti-unti. Yung isa ayan oh, kaso nabulabog ng mga Spanish flag. So kaya ginawa ko ay ahon muna. Sabi ko hindi rin naman aalis yan, dyan lang yan. So dito ako, ang dami nila. Yung spot na yan sa likod ng Imorgue Island. Tapos marami pang Spanish flag Kita nyo, snapper. yung malaking limestone. After na malod ang spear gun, binalikan ko kung saan. Ayan siya oh, nandyan siya umahon oh. Ang tapang talaga niya no? Bumalik. So ayan, sa ibaba mayroon pang isa doon. So ito mga nasa 2 meters lang ako, umakyat talaga siya. Ayun, tinamaan uli. So pang-anim ba ito? Hindi ako nagkakamali. So dito ay sumabit yung isda. So ginawa ko ay umahon muna. So hindi naman siya kalaliman. So konting recover lang. Tapos binaba agad natin. Parang mga nasa 7 meters lang ito or 8 meters. So ayan, yun talaga yung sakit ng mga coral trout kapag tinamaan mo at nasa line na sila. Minsan hindi nga nila alam na tinamaan na sila eh. So talagang susuot yan sa bato. So yung problema dyan kapag nasa malalim mo siya pinana at sumuot doon, so ang hirap siyang i-recover. Kaya yan ba yung ating pang 7? Hindi ako nagkakamali. Yan, na spine shot siya.
Spanshite. Pero malakas pa rin. Sa mga ilalim ang tama, baka Hindi lang talaga na sentro sa spine. Kasi kung na-spine yan, talagang hindi na makakagalaw. Dito ay nilad ko yung aking spear gun. Kasi habang naglalagay ako ng isda sa baywang ko, nakita ko na may isang coral trout na umakyat din, mababaw lang. So, dahan-dahan ako. Nag-drop ako dito sa mababaw. Tapos gumapang na ako. Ayan siya, umakyat na. Ayan. Yan ang tinatawag na spine shot. Talagang hindi na siya ano pa. Parang na-barbecue nga ata to. Ayun, na gitna pala. Ayun nga, oh. So, tagos sa kabila. ang dami nila. Hindi ba katapos mag-set ng spear gun? Malapit na sila. Yung ating pang 8. Dito, umuro lang ulit tayo ng konti. So, may mga long nose emperor na maliliit, Spanish flag, may mga danggit na rin. So pumipili ako dyan kung may mga panatay na malaki. May makita isa, sapul ang bato. Hindi na naman tayo tumama sa Spanish flag, ang malas talaga. Yan na sana yung pang-apat natin na Spanish flag. Kaso hindi talaga. Mababa. Next drop. Meron tayo nakitang I think coral trout ata ito. Ayan, nakaharap na agad sa atin, oh. 'Di ba? Ang tapang niya talaga. Yan, hindi na nakagalaw sa pululi. So sa mga batikang Spiro, alam na nila yan na kahit nung baguhan pa lang ako, ang sabi sa akin kapag ang suno daw ay nakaharap bago mo siya kalabitin. Kasi ang takbo niyan ay pakaliwa or kanan, so tatama ka pa rin. Pag mahina ang spear gun mo talaga, usually ang tama niyan sa buntot. Pero pag malakas ang spear gun, yung rubber ng goma mo, yung rubber mo, ng pana mo, talagang minsan ay ganyan ang nangyayari. Hindi na sila nakaka-side pa. Talagang sapul agad. Next drop dito, meron ulit tayo nakitang coral trout. Ayan uli, sapul na naman. Talagang ang daming coral trout sa spot na to. Hindi naman siya kalakihan pero goods na rin. Talagang nakarami na tayo ng coral trout. So ayan, oh, tuhog siya ulit. So okay na yan, good size naman. Puro ganito yung So tama. pansin nyo, sobrang low tide na. Kaya sobrang babaw na din ang spot na yan. So hindi na nga siguro aabot siya ng 12 meters, baka mga nasa 10 meters lang yan. Next drop dito, mayroon ulit ako nakitang coral trout. So dito ay malapit lang yun, oh. Nung kinalabit ko, nakita ko na on pala yung safety niya, kaya hindi tumalbog. Ngayon nagtinila ko naman, hindi naman ako tumama. So wala talaga, ganun talaga ang buhay. Talaga minsan sa pool, minsan hindi. So sa part na yan ay sabi ko goods na rin. Marami na naman akong huli. So nag-decide ako na bumalik na sa bangka. So dito inayos ko lang kasi ang isda ko ay nasa baywang.
So patong tayo dyan. So yun yung huli ko na dalawa. Nauna kanina. So ayan. Kung mapapansin nyo yan, puro coral trout yan. Okay. So masarap yan sa escabeche. Sabi nila pag sinigang daw, sabi ng iba ay hindi naman ano daw, sabihin matabang. Pero sa akin okay naman. Lahat ng isda basta sariwa, okay, malasa, masarap, malinamnam. Dito umahaw na kami. Yan si Uncle Manny, si Jimbong. So si Dudoy, may huli din pero hindi siya talaga kasi malalaki yung huli niya. So yung dalawa may huli din sa pangawil kaso maliliit. Yung mga pugaro. Coral trout. Baka talaga yung sa mukha ko yung mas hindi naman siya kaigpitan kaso ganun talaga. Diyan pala ay suot ko pala yung wetsuit ko na unang wetsuit ko na dive and sail. Kaso may butas na kaya sinuot ko siya tapos doble na lang ako ng rash guard. Ito yung paghapon na gusto kong dumaan dito kasi sobrang ganda ng view. Yan po yung Imorgue Island. Yun naman yung Sitio Lagpan. So dito decide kami na pumunta dyan sa may wall kaso malakas yung agos. Kaya namin mahina. So nag-decide kami na dito kami mag-dive sa harap. Sa time na to ay medyo papasok na yung Hindi namin napuntahan yung wall kasi malakas ang agos. dagat. So try ko dito sa may gitna. Pa-high tide na. Kahit paano siguro kaya So pa pag rin. pa-high tide kasi medyo malabo na siya. Pero Saglit na natin. yung tinitingnan namin yung dagat kaya pa naman yung agos. Kaya mabilis lang yung dive namin dito. Nagbabaka sakali na baka may mapana pa ako. So yung dalawa mangangawil daw. So yan si Jimbong. Yung huli niya yan mga lapu-lapu din. Lapu-lapong maliliit. Tawag dito ay pugaro. Dito pagdalap ko pala napansin ko na agad na hindi na maganda yung visibility. Pero tanaw ko naman yung ilalim. Siguro yan mga nasa 10 to 12 meters. Dalap ko dito sakto. Meron agad akong nakita na isang coral trout. So ayan lapit lang. Ayun sa pool. Hindi na nakagalaw. So sa spot na to, pangalawang dive ko pa lang dito kasi hindi ko naman to lagi napupuntahan. Sa mga previous sa mga next na upload ko, nakapag-dive na ako dito. And napanood ko na maraming isda dito. Basta maganda lang yung visibility at kaya yung agos. Yan. So wala kasi akong tuhugan. So bumalik ako sa bangka para ilagay yan. And then balik ulit tayo doon. Next drop natin. Same spot ulit. So dito hindi naman siya kalakihan yung mga bato, pero mabuhangin. And maraming isda, may maraming mga long nose emperor na hindi kalakihan. Dito may nakita tayong isang Spanish flag. Actually nakahuli na ako ng isang Spanish flag dito. Kaso hindi ko lang naon yung camera ko. So dito ay lingon-lingon muna tayo sa kabila kung baka mayroon pang mas malaki. Kaso wala na. Kaya nag-focus na ako dito. Ayun, sa pool din.
So dito nilagay ko na yung isda sa tuna clip dahil ayoko nang bumalik. Ayoko nang bumalik doon sa bangka. So nagbabaka sakali na baka may isda pa na mahuli. So nag-decide ako na mag-isang drop pa. Baka sakaling meron tayong makita pa. So after nito na maload ang spear gun, try pull natin mag-drop. So pagkababa ko, talagang medyo malabo na talaga yung dagat kasi nga lumalakas na rin yung hugot ng taib, yung taib. So sa unahan kasi may ilog kaya yun ang dahilan bakit malabo yung dagat kapag pataib dito sa Sitio Lagpan. So dito, talagang hindi na ako nagbaba sa ilalim ng gusto. So nagtingin na lang ako paikot. So sa tingin ko ay talagang wala na rin, tsaka nakakaramdam na ako ng pagod. So dito nag-decide ako na bumalik na sa bangka. Ayan. Ayan o. Ahon na rin ako. Okay. Ako na tayo. Hapon na rin. Siguro mga past 5 na. Natatag po tayo ng 3. Ayan o. So yung isang Spanish vlog na hindi ko na-on yung camera. Spanish flag. Okay. So meron tayong 3 Spanish vlog. Sayang yung mga tira ko nakaraan na hindi tumama. Okay, dito na po tayo. Natin yung huli natin. Ayan. Okay. Ito ating pang-flat. Yan. Maraming coral trout. Ayan. Dalawa. Apat. Ang spot lang yan. Nakakatuwa kasi di pa ako nakakapit ng speed gun ko, hindi na naman natin magkalubog sa akin. Ano? Kasukuan na sa kamilya. Yung huli nila sa kawil. Okay na. Thank you. Tukat na kasi. Ugoy. Cut out. Okay. Ito, Ang kulit ako. may makulit. Yan ang wapo na pinagpad. Tama ka dyan. Okay, dito na kami. So yun yung huli namin. Yan yung huli namin. Siguro may bibenta kami dyan ilan, tapos yun na yung matitira yun yung uulamin namin. Parang puro sulo. Okay, sa mga viewers ko, maraming salamat sa lagi ninyong pagsubaybay sa maliit na channel ko. Pasensya na kasi ngayon lang talaga naka-upload ulit dahil sa sobrang busy. Yan o. Buti tapos ka na? Ito mga isang kilo Wala pa, hindi siguro. tagpakin. Sa matantama niya no? Sa kabilaan. Ang puro sumo. Meron tayong Ayan si Kibongbong. Yan ang maliliit na bumibili. Sir, tama sir. To. Ayan, nanay ko yan. ito. Okay po, maraming salamat sa inyo. Sabay mo sir. Mabuhay po kayo. Direk, Maraming pakon di salamat. doy. Doy, di ba ka, Doy?
Ano yan? Kumanya. Sige. Yung taging mo na pa yan. Kumanya. Hindi, huli ko na dyan. Ay, iyo. No, ay ito yung kasama sila. Kaya party-party na yun. Ito puro solo, huli ko natin, no? Grabe. Ilapis na yan. Ha?